Basta nasa likod, magbibinggaw. Amen. Hallelujah. Sige po, at tayo pong lahat ay magpupuri na sa ating Diyos. Amen. Tayo po ay sasamba. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, ibigay po natin ang best natin sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Atin pong i-welcome po ang bawat isa. Magkamayan po tayo habang tayo pumawin sa ating pong Panginoon. Welcome po kapatid. Alam po natin na tayo po naririto upang masablay ng ating Diyos sa buhay. Dito po sa gawain po ito, wala po tayong pinadalakan ng uri ng relihiyon, anumang uri ng denominasyon, at ang ating po lang dinadala dito ay ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Sapagkat wala pong relihiyong mga pagliligtas maliban po sa ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, minsan po, bigay po natin ang tabes na naman sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hindi po tayo magpagkasa sa isa. Brother Sherwin. Brother Sherwin. Sige po, si ate po, ganun din si ate. Ay, ilang beses naman po. Ito din. Hindi naman na rin first time. Ay, hindi. Walang first time. Ngayon ka lang po nakita. Okay lang po. Sa Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy po natin purihin ang Diyos. Patuloy po natin hawitan siya sapagkat ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin gawin ang
presensya ng Panginoon. Hallelujah. Change my heart, O God. Hallelujah, Jesus. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart. Change my heart, O God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. You are the Father. You are the Father. I am hold me and make me. This is what I pray. Change my heart. Change my heart, oh God. Yes, Lord, hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Father. You are the Father. I am a Hold me and make me. This is what I pray. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. May I be like you. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Muli po, Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa umaga dito, O God. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, narito kami sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng anumang nagawa namin kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Sinasadya mo ito, hindi, Panginoon. Lord, pakalinisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Alam po namin, O Diyos, na mag-isang kasahan lamang sa iyong harapan, Panginoon. Subalit, Ama, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos sa mapagpatawad, ikaw ang Diyos sa makabagin, ikaw ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, Panginoon. Kaya po, Ama, sa umaga ito, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon,
bawat isa ay nilinis mo na po, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Hallelujah, Jesus. At Lord God, patuloy din po namin naman ang ilalapit sa iyo, Lord God, ang gawain ito, Panginoon, na kung saan, Lord God, wala po kami ibang sasambahin, wala po kami ibang pupurihin, kundi ikaw lamang, Panginoon, banal. Hallelujah, Jesus. At Lord God, patuloy din po namin naman na ilalapit sa iyo, Lord God, ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, Lord God, na magdadala ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yan ang iyong po, Ama, ang kanyang gabi at masabi niya lang po, Panginoon, Lord God, ang mga salita na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, Lord God. At Lord God, hallelujah, hindi po kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, Lord God, na hindi po namin dala ang katagumpayan, hindi po namin dala ang kagalingan ng aming pong pananampalataya, hindi po namin dala ang lahat, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, ang mga pagpapalang nagagaling sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming pong salamat, Ama. Hallelujah, Jesus. At Lord God, kung ano ang gawa ng kaaway sa oras ito, Panginoon, tinutulong namin nawawasak sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' name. Hallelujah, Lord God, at ang bawat sulong, Panginoon, ang pangbang ito, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord God, ay labis ang Panginoon, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Dinideklara po namin, Panginoon, Lord God, ang katagumpayan, Panginoon, Lord God, ng gawa ito, Panginoon, mula umpisa hanggang wakas ng gawa ng Lord God. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri pa. Salamat po ng dakila sa matatanging pangalan lamang po, Ama, ng aming Panginoon Jesus, lahat ng anak ng Diyos, pinanalan, magsabi ng Amen. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ang lahat po ay ang nalagpuri sa aming Diyos. Ang lahat po ay ang nalagpuri sa aming Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Minsan ba, bigyan po natin ng tabi sa balakang sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice.
Holy Spirit. Thank you, Jesus. Purihin ka, O Diyos, walahin ka, Panginoon. Salamat ka po, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa walang sawang pag-ibig mo, sa walang sawang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, patuloy po namin naman ay pinagkakatiwala sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Lord, sa iyo po namin naman ay binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagdakila sa lahat ng aming pangalan po, Ama, ng aming Panginoon Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Good morning sa ating lahat. Pwede ba nating batiin yung ating mga katabi ng mapagpalang umaga? So before we start, ating mo declare yung Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord, our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. And ang ating J1 Culture, sabay-sabay, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build. I am not seasonal, I appreciate everyone and everything, I am part of something big, I am partnership with Christ, and I am not extreme. Amen? Hallelujah. So ang ating series for the month of August is about, anong topic natin? Ang title ng ating August series? Move It, no? And last week, sino nakakaalala ng topic natin last week? It's about? Let's begin. Let's begin. Ano? Yung wag nating i-despise yung mga small beginnings. Naalala niyo yung story ng mga Israelites nung sila ay bumalik galing sa Persia, no? Nung sila ay na-exile and naatasan sila na mag-rebuild ng wall at saka ng temple. So that's the second temple. And hindi lang yung simpleng task. Medyo challenging yung task na kanilang tinanggap, pero at the end, naging matagumpay sila. So again, hindi natin kailangan na i-despise or meaning panghinaan tayo ng loob kung yung naumpisahan natin ay medyo maliit na bagay, no? Ang Lord yung magpapalago nun at magpapalaki. Kaya naman, sabihin mo sa katalog mo, kapatid, huwag kang manghinayang sa maliliit na bagay. So ang ating topic for today is about the tip of joy. The tip. Magnanakaw daw, the tip. Hindi ngipin ha, tip yun. The tip of joy. Okay? Meron palang nagnanakaw ng joy. No? So ano kaya yung magnanakaw ng joy? Patingin nyo, ano yun? Yun, yung comparison yung dito. Parang napansin ko yun, Nelson ata yung may necktie. Gusto ko yung Nelson to. Ikaw ba yung magnanakaw ng joy?
Parang ano eh. So, later on, ating titingnan, bakit ba nawawala yung joy ng isang tao? Bakit ba, because of comparison, parang laging ang mundo natin ay parang malungkot, parang lagi tayong jealous, naiinggit, at parang ang pakiramdam natin ay parang tayo ay, alam niyo, inferior, laging weak, or parang talunan. So, ang ating objective for today is teach everyone that we are all unique and should not compare themselves to other success. So, yun ang ating objective. Tayo daw ay unique. Amen? So, tingnan mo nga yung katabi mo. Unique nga yan. Yan. Kahit yung kambal, may ano pa rin may pagkakaiba pa rin ano. So wala naman sa atin dito na kambal ano. So tayo talaga create ng Lord ng iba-iba. May uniqueness sa atin sa bawat isa sa atin, no? And we should not compare ourselves sa success ng ibang tao. Amen? Kasi doon tayo nagkakaroon ng envy. Once na magkaroon tayo ng comparison sa ibang tao, ba't yung isa ay naka-iPhone 15, hindi ako naka-32 lang sa akin. Doon na tayo nalulungkot, doon na tayo parang nagse-self-pity tayo. No? Bakit yung katrabaho ko ang rate nun 45, lagi namang absent yun. Kaya ako yung pasok 35 lang ang rate ko. So, nagkakaroon tayo ng jealousy sa ating mga puso once na tayo mag-start ng comparison. Amen? So, ang ating verse for today ay nagmula sa Genesis 3, 1-7. Sabi dito, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Amen. Sabi dito, comparison is a thief of joy. Sabi ni Theodore Roosevelt. So ito yung presidente ng US, Theodore Roosevelt. And the word compare means to examine in order to note similarities and differences. So doon sa ating binasang verse kanina, nagkaroon na comparison si Eve. And with yung panggugoyo nung serpent, nagkaroon ng pagkakaiba dun sa kanyang thinking. Okay na yung sinabi niya nung una eh. Pero nung na-deceive siya nung serpent, doon niya naguluhan yung kanyang pag-iisip. Nagkaroon ngayon ng comparison, and because of that, na-commit yung first sin ng mankind. Ng creation ng Lord through Eve and Adam. So titingnan natin, bakit ba doon sa sinabi ng serpent kay Eve na pag kinain mo yan,
magiging ka-level mo na si Lord. So doon pa lang, ang nasa heart ni Eve, gusto niya talagang malampasan or maging ka-level ng Panginoon. And because of that comparison, nagkaroon ng pagkakasala si Eva at si Adan. Amen? Perfect na yung kanilang buhay dun sa garden. But because of that comparison, because na-deceive siya ng serpent, nasira lahat yung perfect na condition na kanilang pinamumuhayan. And alam naman natin kung ano naging story, nagkaroon ng curse yung land. Kaya naman, hanggang ngayon, yun yung kasalanan, yung original sin na nakomit ni na Adam and Eve ay na-transfer hanggang sa atin. But because we have Christ in us, nabayaran na yun, na-redeem na yung kasalanan na yun, yung Adamic sin na ating na-acquire because of that deception galing sa serpent. So after she and Adam ate the fruit, they were immediately robbed of joy, feeling shame instead. The comparison to God robbed Adam and Eve of joy that no one else in the world has experienced, the joy of walking with the Lord unhindered with sin. So yun yung naging resulta or naging effect nung pagkakamali nila. Nung time na sila ay na-deceive ng serpent, maganda silang namumuhay dun sa garden. Ang Lord, anytime pwede nilang kausapin, anytime, talagang napakaganda ng relationship ni na Adam and Eve nung hindi pa sila nagdideceive ng serpent. But because of that sin, na kaisa-isa lang na utos ng Panginoon sa kanilang dalawa na huwag kakain doon sa puno in the middle of the garden. Pero because of the craftiness nga ng serpent ay nagawa silang guyuin or ma-deceive. Kaya naman nawala yung joy sa kanilang puso. Nawala yung joy sa kanilang buhay. Amen? So, ganun din tayo. The serpent, nandyan lang yan sa paligid natin. And, ang mundo natin, because of the alam mo yun, yung impact ng social media, sa mga panahon ngayon, na pag may nakita tayong post ng isa na, may bagong sasakyan na, bagong bili ni parang may higitata tayo parang gusto ko rin bumili ng gusto natin higitan yung bumili ng Fortuner, bibili rin ako ng Land Cruiser. Hindi pwedeng hindi pwedeng masapawan ako ng kapitbahay ko. Tapos yung isa nag-post naman ng outfit niya, naka LV, naka-necktie. Hindi ako papayag, kaya magpapalo rin ako. Hindi ako, kahit gumastos ako ng daan-daang dollar para lang magpo-post rin tayo, hindi pwedeng makalamang yan sa akin. Diba? Ganun na yung nagiging trend ngayon sa social media. Ewan ko, baka ako lang, or kayo din. Ngayon nga, tama si Tita. Kami dala Tita Juliet. Parehas kami nang nakikita, Kaya dun sa, hindi natin hindi tayo ang dapat bang maging action natin ay mag-delete tayo ng social media? Hindi gano'n. Yung comparison natin sa ibang tao na nagre-resulta, isa yung comparison, it is a pathway to envy. Napapansin nyo? Once na mag-start tayo ng comparison, nag-create siya ng envy or yung jealousy. Amen? And itong effects of comparison, number 1 is inferiority. Sabi dito, means the condition of being lower in status or quality than another or others. Amen?
When our focus and attention are on others and their accomplishments, we lose sight of what God wants to do in and through us. Amen? So ito yung mga tao na kung kasintangkad lang ako ni Kuya Eric, siguro artista na ako. Mga gano'n yung feeling interior. Kung maputi lang ang balat ko, siguro ako'y kasama na sa Star Magic. Kung ako'y may $1 million sa bangko, siguro ako'y nagtatravel na yung feeling feeling weak na sa loob-loob nila, parang nung nagsabog ng biyaya ang Lord, sila ay parang tulog or nakaligtaan. Nakalimutan magsalok ng planggana. Laging gusto yung nasa huli. Oo. Yun yung mga taong interior, yung parang laging sa dibdib nila, parang lagi sila talunan, no? Yun yung epekto ng comparison. Laging isipin nila na kung meron lang akong ganito, kung sana ganito ako, kung sana, alam mo yun, may 400 square meter ako na bahay at lupa. Hindi sana ako ganito, hindi sana ako ganyan. No? So meron story ng alam mo yung story ng bank teller? Meron bank teller. Yung kanyang ganda, parang sakto lang. No? Parang sa rate ng 1 to 10, nandun siya sa 5. Sakto lang. Pero yung katabi niyang teller, sobrang ganda. Mga 9.5. Yung kartada niya, 9.5. So itong teller na ito, feeling inferior, lagi niyang inaano yung katabi niyang teller. Sabi niya, kung kasing ganda ko lang sana itong sino gusto? Si Nika. Sabihin natin Nika yung pangalan ng kung kasing ganda sana ako ni Nika na talagang maputi, talagang matangkad, matangos ang ilong, tapos lahat ng mga nagpupunta sa bangko sa kanya nakapila, no? Dalawa yung teller, pero lahat ng tao nakapila sa kanya. Meron ba kayo gano'n? Na-experience ba yung gano'n? So ito si teller, tawagin na lang natin sa pangalan. Sino? Ayla. Feeling inferior siya, si Ayla. Si teller Ayla, no? Kung kasing ganda lang ako ni teller Mika, sana marami na rin nakapila sa linya ko, no? Sana Pagod din ako. sana marami na rin ako boyfriend. sana na rin, kumbaga hindi na ako nakakaramdam ng ganitong kalungkutan or self-pity or envy sa heart ko. Ganun lagi yung nararamdaman niya, ganun lagi yung sinasabi niya sa kaispan niya, na lagi siyang nalulungkot, nahihinggit doon sa katabi niyang teller na si Nika. And then one time, nagkaroon ng holdapan. Tita Juliet, nag-hold-up yung bangko. Ganda ka sa buhat eh. Ngayon, itong si Nika, since siya maganda, siya yung ginawang hostage. Yun ang nasabi ni Ayla. Meron din palang pakinabang yung hindi masyado kagandahan. No? Kaya wag natin ikukumpara lagi yung sarili natin sa iba. Amen? Kasi once na mag-compare tayo, nawawala yung joy natin sa heart natin. Amen? Amen. And feeling inferior is the easiest way na tayo ay malungkot, magselos, at magkaroon ng envy sa heart natin. Amen? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang feeling inferior. Yan.
So sabi dito, when our focus and attention are on others and other accomplishment, we lose sight of what God wants to do in and through us. Men, totoo to. Merong purpose ang Lord sa atin. At ang purpose natin ay iba-iba. Hindi pare-parehas. Kaya huwag mong i-compare yung chapter 1 ng katabi mo dun sa chapter 10 ng buhay mo. May kanya-kanya tayong season. May kanya-kanya tayong time. Amen? Amen. Hindi mo pwedeng ikumpara yung kanyang nilalakaran. Kaya nga sabi doon sa Hebrews, di ba? Na meron tayong karera, may kanya-kanya tayong karera na tinatakbo. Ang goal lang natin, ma-finish natin yung race. Hindi ito paunahan sa marathon. Sino gusto mauna? Amen? Ang sabi lang ng Lord sa atin, finish the race. I-complete natin yung race. So, alam niyo naman sa track and field, meron niyang kanya-kanya linya, di ba? May kanya-kanyang bawal kang ano. At nung naalala ko nung time na ano, hindi naman ako player ng track and field. Pero nung sa PE namin, sabi ng teacher namin, para mabilis ka matalo sa isang karera, sa race, tumingin ka sa shoulder mo, sa katabi mo, sa kalaban mo, na tumatakbo. Kasi once na lumingin ko ganyan, half of step, maunahan ka na. Lumingon ka ganyan, mawawala ka na sa side, mawawala ka na sa linya mo, and then madidiskaril na yung karera mo. Amen? Doon ka lang, nakatuto ka lang doon sa finish line. Yung sa tinatakbong line, doon ka lang. Sa guhit na yon. Huwag kang lilihis, huwag kang lilingon sa magkabila mong balikat or side. Para manalo ka o manalo ka doon sa iyong karera. Ganon din tayo sa buhay natin. Once na tayo ay mag-start na mag-compare natin na sana ganito ako, sana meron ako ganito, sana doon na nawawala yung joy natin sa heart natin. Amen? So we as disciples or Christians can also fall into the comparison trap. Ang example dito, may ginagawang mas maganda yung ibang tao mo, na-realize that there are lots of people who are very talented out there. Amen? So, yun yung nagiging dilemma natin na lagi nating iisipin na compare yung sarili natin sa iba. Na, ba't mas maganda yung boses ni Kuya Nelson sa akin? Kung sana may boses akong ganun, sana nag-lead na rin ng praise and worship dito sa church. And imbes na tayo ay malakaran natin yung ipinagagawa ng Lord sa atin, hindi natin yun malakad-lakaran because of that comparison. Nawawala na yung purpose ng Lord sa buhay natin. Next, epekto is superiority. Ito naman yung kabaliktaran, means the state of being in a higher rank, status, or quality. Amen? So ito naman yung gusto nila, sila yung angat lagi. Sila yung pabida-bida. Sila yung laging sila lagi yung bida. Saan man magpunta, dapat sila yung laging angat. Sila yung bida. So, tingnan mo nga yung katabi mo kung pabida-bida yan. So, ito yung mga tao na hindi nga tumatanggap na sila ay mga ungusan, hindi sila tumatanggap na sila ay malamangan. Ito yung mga feeling superior. Amen? At ito ay may epekto rin sa ating buhay. Na every time, lagi nilang iisipin na sila ay nalalamangan at gagawa ng paraan upang malampasan o maangatan yung ibang tao, hindi sila magkakaroon ng totoong joy sa kanilang puso.
Kasi laging iisipin nila na kukumpare lagi nila yung sarili nila sa ibang tao. Kaya naman napaka-lungkot or wala silang totoong kaligayahan sa kanilang puso. Every time na sila ay nakakakita ng success ng ibang tao, every time na nakakakita sila ng pag-angat ng isang tao, lagi nilang iisipin na hindi, dapat mas lamang ako dito sa tao to, hindi pwede makalamang sa akin to. When we compare ourselves to someone else or our possessions to their possessions, we will either feel inferior or superior. Either feeling will rob us of true joy that's found in Jesus Christ alone. So ito yung sinasabi ko nga kanina, na parang feeling natin na naangatan tayo ng ibang tao, hindi tayo talaga makakaroon, hindi natin mararamdaman yung totoong joy na nagmumula sa Lord. Amen? Amen. So, sabi dito, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. So, comparing our gifts and put down those with seemingly lesser gifts only serves to cause division and rob the church of joy. Kaya naman si Paul, lagi niyang sinasabi doon sa mga kanyang dinidisciple na iwasan na magkaroon ng comparison. Because natutunan niya, sabi nga ni Paul, di ba, sa Philippians 4, I learned the secret to be content. Philippians 4:12. Whether meron siyang kinakain or wala, meron siyang damit o wala, natutunan, nalaman ni Paul kung paano maging kontento sa buhay. Kaya yung sinabi niya doon sa succeeding verse, yung 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi because of that contentment, nalaman niya kung paano mamuhay. At nalaman niya yung sikreto ng pagiging kontento sa buhay. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya naman, itong pagiging superior natin is konektado to sa pagkakaroon ng pagiging comparison culture ng isang tao. Amen? So, be careful din, be aware tayo. Kung tayo man ay inferior or superior, iwasan natin na magkumpara sa ibang tao. Next. Distorts our identity in Christ. Sabi dito, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Psalms 139:14. When we compare, we forget we are fearfully and wonderfully made. So again, lagi nating i-remind yung sarili natin, yung ating identity sa Panginoon. We are children of God. We are sons and daughters of God. Kaya wag nating aalsin sa ating isipan na kung papaano tayo create ng Lord, meron siyang purpose talaga sa atin. Diba? Kaya sabi ko nung una, kung lagi natin i-compare yung ating sarili sa ibang tao, lagi nating hihingin yung validation ng ibang tao, lagi nating aantayin yung approval ng ibang tao, mawawala yung ating totoong identity sa Panginoon. Nasana kung ako ay sexy, nasana kung ganito kaputi, nasana meron akong sana ganito. Laging may purpose ang Lord kung bakit tayo ganito. And ako, kung
kung sana kasi kung magi-start ako ng pagko-compare sa ibang pastor o sa ibang sana kung kasing galing ako ni Red Ito na magsalita, sana marami na akong ganito. Kung kasing galing sana ako kung kasing anointed sana ako ni Bishop Art or sino man, sana ganito ako. Pero lagi nating iisipin na ano ba yung purpose ng Lord para sa atin. Sabi ko nga, meron akong pagkamahiyain and ginamit yun ng Lord because of His specific purpose. Kaya naman, ganun din sa atin, meron tayong iba't ibang karakter, may uniqueness tayo, at huwag kang magtataka, huwag kang malulungkot kung ano man yung iyong katatayuan sa ngayon. You're in the perfect time, you're in the perfect season. Hayaan mo lang na lakaran mo yung purpose na ibinigay sa'yo ng Lord. Amen? Wag na wag po kayong mag-start ng comparison because it will create jealousies and envy sa ating mga puso. Na instead na tayo ay makalakad or magawa natin yung pinapagawa sa atin ng Lord, lagi na lang na gumugulo sa ating isipan na sana ganito na lang ako, na sana meron ako ganito, na sana nawawala na yung identity natin sa Panginoon. Pero kung babalik tayo na, Lord, salamat, kaya pala ganun, kaya mo pala ako inilagay sa posisyon na to, kaya mo pala ako dinala dito, is because meron ka talagang specific purpose para sa akin. And later on, malalaman natin at mag-decipher natin kung ano ba talaga yung ating katatayuan or yung identity natin sa Panginoon. Amen? So napakaganda nito ang Psalms 139 verse 14, no? I am fearfully and wonderfully made. Kaya huwag kayong manghihinayang kung ano yung meron ka. Sabi dito, I am fearfully and wonderfully made. Amen? So tingnan mo nga yung katabi mo kung fearfully and wonderfully made ba yan? Amen. Lahat tayo ay talagang hindi ibig sabihin na fearfully kinatatakutan, no? Baka katakutan yung katabi na. So how to overcome comparison? Number 1, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Jesus didn't compare himself to others but trusted the Father's will. Amen? Fix daw. Paano fix? Doon lang, focus kay Jesus. Next, practice gratitude. Thank God for your journey, blessings, and calling. Araw-araw magpasalamat tayo. No? Pagkagising pa lang, every gising isa blessing. No? Pasalamat agad tayo sa Panginoon. Number 3, celebrate other success. Rejoice with those who rejoice. No jealousy, only love. Amen? So huwag natin kaingitan. Kung kapitbahay natin ay may biniling 1 hektaryang lupa, 1 hektaryang pumunoy. Huwag natin kaingitan, no? Celebrate natin. Ating ipagdiwang yung success sa ibang tao. Number 4, embrace your unique purpose. God has a specific plan for you. Comparison distracts from it. Amen? Kung ano man yung pagkakaiba natin, yung uniqueness natin, i-embrace natin. Tanggapin natin yun. Amen? Kaya tayo, create ng Lord because bakit ako singkit, bakit ako malaking mata, bakit puti yung buhok ko. May purpose ang Lord sa lahat, every detail ng ating katawan. Amen? Kaya hindi mo na kailangan pang magpa-tawag doon, rhinoplasty. Kaya create ang mga Pilipino ng ganito katao sa ilaw, may purpose ang Lord.
Kaya huwag ka na rin botox at saka ano. May purpose yan. Lahat tayo ay created Lord in His own likeness and image. Amen? And our conclusion, Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. True joy comes from knowing Christ, not from being better than others. Amen? So lagi tayong, sa panahon ngayon, we're in the era of, kumbaga meron nga akong nabasa eh, this is the land of E-R. E-R-R. Laging gusto natin better, richer, stronger, beautifuler. lagi nating kino-compare yung ating mga sarili. Yun ang tinuturo ng mundo sa atin sa panahon ngayon. And sabi nga dito sa ating conclusion, true joy comes from knowing Christ. At paano natin malalaman? Lagi tayong magbasa ng Bible, lagi tayong manalangin, para mas lalo nating maintindihan or mas maging dikit yung ating relationship sa ating Panginoon. Amen? At doon nagmumula yung true joy na sinasabi dito. Kaya naman, yung mga, makikita nyo yan eh, yung mga taong inggit, mga pangit. Medyo rhyme yun ano? Yung taong inggit, pumapangit. Yung taong inggit, nagkakasakit. Dahil magkasakit, mga taong inggit. Kasi heart nila, punong-puno ng jealousy and envy. Amen? So huwag niyan titingnan nyo katabi nyo. Wala si J1 Perth ng mga siloso at silosa, no? Talagang... Amen. So, amen. Church, malinaw ba yung ating ating katuran ngayon? Ano yung tip of joy? Ano yung comparison? So, iwasan natin na laging i-compare natin yung sarili natin para ma-receive natin yung totoong joy na nagmumula sa Panginoon. Amen. Amen. Let us pray. Hallelujah. Oh Heavenly Father, Panginoon, muli ang araw nito, Lord God, ay isang araw, Panginoon, Lord God, na kami ay niremind mo, Panginoon, that because of your joy na nagbumula po sa inyo, Lord God, Lord, ay kami, Panginoon, Lord God, ay umiiwas na ikumpara ang aming mga sarili. Ito man, Panginoon, Lord God, ay nagiging cause, Lord God, ng inferiority or superiority sa aming mga puso, Panginoon. Lord, because of this message, Lord God, Lord, ay tinuruan niyo po kami, Panginoon, Lord God, to be humble and to remove any kind of jealousy in our hearts, Lord God, and any kind of envy, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, that this message, Lord God, teach us also, Panginoon, Lord God, to be content, Panginoon, Lord God, sa lahat po ng aming mga nare-receive, sa lahat ng inyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, Lord God. At Lord, naniniwala po kami, Panginoon, Lord God, that the true joy, Lord God, only comes from you, Panginoon, knowing from you, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, na kami ay lalakad, Panginoon, Lord God, Lord, ay makita po namin at ang aming po mga mata ay nakafix lang po, Panginoon, Lord God, sa inyong purpose na inyong iginawad sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, dalangin po namin, Panginoon, Lord God, na ito pong mensaheng ito ay hindi lang po, Lord God, matanim sa aming mga puso, bagkus, Lord God, may apply po namin, Panginoon, Lord God, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na sa bawat isa, Panginoon, Lord, yung pong totoong joy, Lord God, na amin pong na nanggagaling po sa inyo, Lord God, ang siya pong mamalagi sa aming mga isip, Panginoon, Lord God. Alisin niyo po, Panginoon, Lord God, anumang bahid, Lord God, ng inggit, Panginoon, Lord God, ng envy, Panginoon, Lord God, in our hearts, Panginoon. Muli, Panginoon, Lord God, thank you, Lord God, for this wonderful message, Panginoon, Lord God, and we glorify you, we worship you, Lord God, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.
Ito lang alam yung bread. Ay, lahat nabigyan na sa iyo siya. Amen. Ang lahat. Amen. Ating ipanalangin. Ayun, sige agad, ha? Yan lang siya. Ating ipanalangin itong mga elemento. Heavenly Father, Lord Jesus, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, for the elements, Lord God, of our Holy Communion, Panginoon, Lord God. Lord, ito pong unleavened bread, Lord God, that symbolize, Panginoon, Lord God, your body, Panginoon, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Lord, sa inyong pong mga latay, Panginoon, kami gumaling. And Lord, as we partake, Lord God, this bread, Panginoon, we are praying, Lord God, for the healing, Lord God, sa lahat na may mga karamdaman at kasakitan, Panginoon, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Pinapanalangin po namin, Panginoon, Lord God, na kayo po ang siyang patuloy, Panginoon, Lord God, na maging aming great physician, Panginoon. Lord, alisin niyo po, Lord God, ang lahat ng panghihina at i-restore niyo po, Lord God, ang aming pong mga kalakasan, Panginoon, Lord God, in our physical bodies, Lord God, in Jesus' name. Lord, we also pray, Panginoon, Lord God, for the great juice, Lord God, na nagsisimbolo, Panginoon, ng inyong dugo, na siyang nagbuspos doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, Lord God. Because of your holy blood, your most precious blood, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, Lord God, ay nagkaroon at dinamitan mo, Panginoon, Lord God, ng inyong righteousness, Panginoon, Lord God. Because of your blood, Panginoon, Lord God, nabayaran at na-redeem po kami, Panginoon, Lord God, sa lahat po ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, salamat, Panginoon, Lord God, as we partake, Lord God, this juice, Panginoon, as we drink this juice, Lord God, Lord, maalala po namin, Panginoon, Lord God, na naging sakripisyo mo doon sa krus, Lord God, ng Kalbaryo. Nung time, Lord God, na ikaw ay napako, nung time, Panginoon, Lord God, na inyong mga dugo ay nabuspos, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, that we have the assurance, Lord God, to go to eternity, Panginoon, Lord God, because of the power of the cross, Lord God, na yung ginawa, Panginoon, more than 2,000 years ago, Panginoon. Kaya naman po, Lord God, ito pong araw nito, Panginoon, ay inaalala po namin, Panginoon, Lord God, ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, Lord God, na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang panalangin namin. In Jesus' name, Amen. Atin po itaas ang ating mga tinapay. Nung gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin po kainin. Atin taas yung juice. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin po inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. Ayun, dadako na po tayo sa tithes and offering. Ayon po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. May dalawa po tayo dito, key points, which is yung priority and promise. Sa priority po kasi kapag po may salary po tayo, yung salary po natin, we need to give yung 10% po kay Lord. And kapag nagbibigay po na tayo ng 10% kay Lord, yung promise po niya na He will provide lahat po ng mga pangangailangan natin. Not just financial,
bagkus sa lahat po ng every aspects of our life. Hindi lang siya mafe-fill, kundi ma-overflow po lahat ng mga pangangailangan po natin. And kapag po nagbibigay tayo, it is not just a financial transaction, it is also our faith declaration. So atin pong panalangin yung atin pong mga tithes and offering. Lord Jesus, hallelujah Father, hallelujah Holy Spirit, hallelujah Lord God. Maraming salamat po Panginoon Lord God sa buhay po Panginoon Lord God ng mga anak niyo Panginoon Lord God na faithful Panginoon na magbibigay Panginoon Lord God ng kanilang tithes and offering Panginoon Lord God. Lord, nakikita niyo po Lord God yung kanilang puso Panginoon Lord God, yung pagiging faithful nila Lord sa pagbibigay sa inyo Panginoon. Lord, bless them Panginoon Lord God as they give Panginoon Lord God cheerfully Lord God. Maraming salamat po Panginoon Lord God. Lahat po Lord God ay mag-overflow Panginoon Lord God sa buhay nila. Ano man po Lord God yung mga pangangailangan nila Lord God. You are their provider Lord God. Maraming salamat po Panginoon Lord God. Sa inyo po namin tinataas ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Para na po tayo magbigay. Amen. So, hallelujah. So, tatako na tayo sa, tawag dito? Tatako na tayo sa testimony. So, Tita Juliet, binibigyan kita ng 30 minutes, okay? Pwede na yun, Tita Julie. 30 minutes. Para sa ating patotoo. Palakpakan natin. Makapag-share ng maayos dahil talagang ako'y nini-nervous pa. T-shirt Tita Julie. Ay, hindi na po yan. Unang sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. At akin po siyang dinadakila sa oras na ito at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng bagay na pinagkaloob niya sa akin. Amen. Ang akin po i-share ay tungkol sa aking apo na si Sabana. Bago po nangyari ang matinding karamdaman ng aking apo, ako po ay nanaginip ng isang panaginip. Maaari kayong maniwala, maaaring hindi. Dahil po ito totoo at hindi ko kinathang isip lamang. Ang akin pong panaginip, naglalakad daw po ako dun sa kalsada namin, sa kalaghatian ng aking paglalakad, may humipo po sa akin sa panaginip ko. May tumangan po sa kamay ko. At masasabi ko po doon po sa tapat ng bahay ni na Bonjo na taga-amin. Naglalakad po akong gayan, may biglang kumawak sa kamay ko. Na ang tingin ko po ay isang bata na nakasuot siya ng puting-puti. Na ang kanya pong suot ay V-shape, maluang ang kanyang kamay, malawlaw po ang kanyang damit. Ako po'y nag-isip. Sabi ko, Lord, ano pong gustong ipahiwatig ninyo sa akin sa panaginip pong ito? Lord, sana po ay mabuti ang dalhin nito sa aking buhay. Sabi ko kung gano'n. Makalipas po, hindi po nagtagal, makalipas po ang ilang araw, tumawag po ang aking anak na panganay na nasa Quezon. Yun po ang may anak doon sa aking apo. Inay, si Ining po ay nilalagnat sa 3 na pong araw. Sabi ko, bakit ninyo pinatagal pa ng 3 araw? Ay akin pong inoobserbahan, sabi ng aking manugang. Ay sabi ko, ay siya, ay kung pa 3 araw na ngayon, ay di, dalhin ninyo agad yan sa doktor. At ang aking nasa isip po'y baka dengue. O kung ano man, yung pala po'y mas mahigit pa sa dengue. Dinala po ang aking apo sa, sabi ko, siya, dalhin niyo sa doktor. Dinala nga po ng aking apo sa doktor sa Lucena. Sabi po ng aking anak, ng doktor, in-examine siya. Lahat po ay ginawa sa kanya. Ang bata ay kailangang ma-confine. Sabing ganun. Dahil
sa aking tingin at sa aking pinag-aralan, ang bata ay nagkaroon ng sakit na Kawasaki. Sa lamok din yan, Tita J. Hindi ko po alam kung anong sakit yun, sabi ko ngayon. Na ito ay mangangailangan ng malaking halaga. Na wala pa ditong doktor sa Maynila pa natin ito dadalhin. Sabi ngayon sa aking anak. Sabi ng aking anak, Doktor, ilalabas ko po ang anak ko. Dadalhin ko po doon sa Batangas at doon ko po ipa-check up. Sabi ng aking anak. Sabi ng doktor bago sila umalis, ay kung ang findings ng doktor sa Batangas ay gayon din katulad na sa akin, sasabihin ninyo sa akin. Dahil yan ay tsak-tsak na madadala sa Maynila. At ang isa-ikang turok niyan ay kung anong edad ng bata ay gayon din. 100,000 daw ho, may 80,000, may 100,000, depende daw po sa edad ng bata. Nung panahon yung Diyos ko, saan po kami kukuha nun? Ang aking anak ay ayos lang yung trabaho, nakakaraos lang. Ay ano po, hindi ako po idasal na ngayon. Tapos sabi po ng aking anak ay, Inay, gabi na po nung dumating, nagaling sa Quezon. Kakoy, bakit mo isinayi ang anak mo gabing-gabi na? Basta inay, ako'y umalis na din sa amin at gusto ko si Ining mapatingnan dito. Ay, saan mo kakakong doktor dadalhin? Ay, kay Duya daw po. Yung pong si Duya ay manggagamot sa amin na kanyang kumare. Ay, kay Duya ko po inay dadalhin at malakas po ang aking na hindi yun ang sakit ng anak ko eh. Sabi ko naman, ikaw, bukas na bukas din ang umaga, ay dalhin mo ang bata kay Duya. Dinala nga po nilang mag-asawa. Sabi ni Duya, nung doktor, nung albularyo, sa inyo gay may poso, yung tinutungga. Sabi ni Abel, meron sa aming poso na meron. Naku, wag mo nang palalapatin ang batang yan doon sa posong yun. Dahil doon ay nagalaw ang bata, ang inyong anak ay nagalaw. Sabi gayan. Sabi ng Dr. Amy Kawasaki daw yun ang findings sa Lucena. Sabi basta sa akin palimanalik sa akin at ako wala akong ilalapat ng gamot kundi painumin mo lang ng dilaw. Kada minuto ay ipaglaga mo ng dilaw na yung parang ang dilaw yan ganun yung parang luyang dilaw. O hindi pumunta na nga ng bahay. Sabi ko, Utoy, hindi ako papayag na hindi mo yan dadalhin sa doktor. Talaga ka kung pinayagan lang ang madala mo kay Duya, pero talagang sa doktor mo yan dadalhin. Basta wag na kayo pumunta sa akin. Ako, naghanap ng luyang dilaw dahil umaga na yun eh. Pinainom ng luyang dilaw. Abay, nawala ang lagnat ng aking apo, pero lahat na findings ng doktor ay nasa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, ni-research pa yun ni Umay sa Facebook na ang nag-uubi na ang gaya ng anak ng apo ko, itong labi ay nag-uubi na at itong lahat ay ito'y nagbabalukis-kis na talagang yun talagang kung sa ano yun talagang yung Kawasaki na talagang sakit. Ngayon gumaling ang bata, sumigla, natuwa yung aking anak. Sabi, Inay, si Ining hindi na ho nilalagnat. Sabi ko, kahit na yan ay hindi nilalagnat, hindi ako papayag na hindi nyo pati check up sa doktor. Tumawag ngayon sa albularyo, ang Marong Duya, aring aking anak ay hindi na nilalagnat, pwede ka naming liguan, pero dadalhin pa rin namin sa doktor, ayaw pumayag ng inay. Sabi kung hindi na nilalagnat ay liguan na ninyo, diniliguan nga po, dinala na po na yan sa doktor. Sabi ko, kung ano ang mangyayari ay ikaw ay tatawag sa amin. Ay luka-luka naman itong aking anak na ito. At ayan ito nakatira sa silong ng mga inay, nagpagawa sila dun eh. Ay di sabi ko, Utoy, talagang tatawag ka Utoy ha, para akong luka. Ako'y nung dadalhin sa doktor, ako'y bulong ng bulong sa kahit saan ako pumunta. Talagang hindi ko pinakikita at baka ako'y tawanan niyan, ako'y bulong ng bulong. Sabi ko, Diyos ko, huwag mo pong kukunin ang apo ko. Ibigay po ninyo siya sa akin, Lord. Talagang pong huwag mo kukunin ang apo ko. Talagang tatatlo pa yung taon. Ay, napakagandang bata nung aking apo. Talaga namang puting-puti, kinis na kinis. Ay, naku, sa SM na, nilapitan na yan. Kami magkakasama, nilapitan talaga, kinukuhang model. Napakagandang bata. Sabi ko, Diyos ko, huwag mo pong kukunin ang anak ko sa edad na ito. Ako na lang po, dahil ako naman po'y matanda na, ako na lang po. Huwag po ang akin apo, hindi ko po kaya, hindi po ka. Alam ko kung hindi kakayanin ang aking anak na mawala ang kanyang anak. Di ako gayon. Pagdating nasa doktor na nga,
chinek up na ng doktor. Si Doktor Kumiya pa nag-check up. Ngayon, ako'y intay ng intay, mag-aalas 12 na, wala pang natawag. Sabi ko, naku po, Diyos ko, ano kaya ang nangyari na sa akin apo? Ano na kayang findings ng doktor? Gayon din ka, tas Kawasaki din baga. Sabi ko, gayon sa sarili ko. Maya-maya dumating yan si Umay sa aming bahay. Ako'y nasa kusina. Sabi niyan, Inay, kakoy ano anak nangyari? Tumawag, nag-auhaw, tumawag na. Kakoy anong nangyari? Maghanda na daw ho kayo ng mga dadalhin at dadalhin daw ho sa Maynila ang bata. Yung palay ako'y biniro lang niyan. Naku po, Diyos ko, yung pangangatal ko, yung kalikid ko. Sabi ko, Diyos ko, kaya man unin niyo ang akin ako. Kaya mo kami kukuha ng gamay. Diyos ko, Panginoon, kumilos na po sa katawan ng apo ko. Diyos ko po, yun po ang aking dalangin. At kung hindi po, Diyos ko, ako na lang ang inyong kunin. Laging kayo ng aking dalangin. Maya-maya nung ako'y siguro, Inay, hindi naman. Mukha ko yung Diyos ko, papatayin yung mukha ko ako. Inay, tinik up daw ho ng doktor ay bumaba daw laang daw ho ang platelet meaning. Wala daw hong nakitang Kawasaki. Naku, ako'y pumasok sa aking, ako'y nangatal. Sabi, ngayon ho Inay ay nasa SM na ang mga kuya at ipinapasyal si Ining. At si Ining daw ho ay niresetahan na ng gamot para tumaas ang platelet ng bata. At paahon na din daw ho. Sabi ko, Diyos ko, salamat po. Inisip ko yung panaginip ko. Sabi ko, Diyos ko, tsak na ang yung mensahe ay si Jesus Christ, yung batang lumapit sa akin, sinig ang buhay ng apo ko. Yun talaga, nung yun agad ang talagang natanim na ako, ang kilabot ko, ako, Diyos ko, yung parang umapit na yung sa akin. Dahil maniwala kay Chenny, sabi ko, itong linggong ito, anak, ay ako hindi papayag na hindi natin isisimba. Kahit saan, maraming simbahan tayo dinaanan sa Batangas, marami. Bakit baga ito yung pagsimba ko, doon ako itinulak sa lipa, parang ako doon itinulak sa Carmel Church, kung alam niyo yung Carmel, sa Sikdoon. Di ako yung nagsimba doon kami. Sabi ko, nung kami dumating, mga mag-11 na, sabi ko, Mother, nakita ko yung mother meron pa pong misa susunod dahil tanghali na, meron pa meron pa daw misa, 11 to 12, sabi ko, Diyos ko, salamat po, at ako'y makakapagpasalamat. Kung bakit baga po nung ako'y naglalakad na, kami nakaupo muna, sabi ko, mag-aalas 11 na, tayo na sa loob para tayo sa una, mapauna tayo, sabi ko sa anak po, naku po, talagang ang kilabot ko, talagang Diyos ko, ang aking buhok ay tindig na gayaan. Nung ako'y naglalakad papuntang altar, pagtunghay kong gayay, nakita ko yung aking panaginip. Kitang-kita ko yung bata, yung gang mag-anak. Di kayo ni Akay si Mama Mary at saka si Josie, yung ama. Sabi ko doon sa aking manuga, Papi, yung batang yan ang pangarap ko. Yan ang nagpakita sa aking pangarap. Yung batang yan, yung pala kakoy si Jesus Christ. Kakoy yang kako talagang kitang-kita ko yung pagkiling na gayaan, yung puting kanyang buhok na blonde at yung kanyang Diyos ko talagang ako'y ang kilabot ko. Sabi ko, Diyos ko si Ining talagang sinig. Talagang pumilos si Lord sa atin kako anak. Talaga kakong biruin mo kung hindi maalit kamatay nung bata. Yung sakit na yun, kakoy talagang simula po nun talagang ipinangako, hindi po ako talaga pala simba, sa totoo lang. Nasimba lang ako siguro pag Pasko, pag birthday, may namamatay, mga gayon-gayon. Pero noon ang aking anak ay talagang pumilos sa akin ang Panginoon talaga. Talagang sinabi ko sa Lord na hanggat kaya ko po at kakayanin ko po, tuwing linggo po ako'y maglilingkod sa inyo sa simbahan. Ako po talaga'y sisimba. At talaga naman po, yun ang aking patutuan na tunay na nangyari sa buhay ko yun. Talagang hindi ko yun iniistorya lang para yung katang-isip. Talagang yun. Talagang nung ako'y naglalakad sa altar na papuntang Carmel, ako'y nakatunggay, pagtunay ko'y, nako, ang aking buhok talagang tumindig. Sabi ko, Diyos ko, Abel, ito yung aking panaginip, yan ang ako si Jesus lang. Diyos ko, alika ko, Abel. Diyos ko, abot ko ang unggay ako sa kanya. Yung naman talaga yung panaginip ko. Kaya talagang sa buhay natin talaga ay talagang ako'y naniniwala na ang Diyos lamang ang makapangyarihan sa lahat. Na ang Diyos lamang ang gagawa ng himala sa bawat isa. Talagang ako'y nananalig at nananampalataya.
lubos-lubos sa Panginoon. Yun lamang po at wag na po niyo humihingi sa akin ang istorya para ilagay niyo sa maalala nila. Wag na, hindi ko po pinagbibili. God. Palakpan natin si Lord. Amen. So, sabi nga natin, ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung talagang the greatest physician. Siya yung doktor natin, no? Siya talaga yung pagaling doon sa bata. Talaga ngayon, di dalaga na napasok sa school. Paano sa Carmel, di ba? Okay nasa born again. Kaya inabasa, sabi naman, hindi ang religion ang makagiging ngayon. Siguro hindi na naging purpose sa akin ni Lord kung bakit ako nakabalik dito. Dahil ang tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Sabi ko, wait ako at saka biglang nagkaroon na siya ng JA1. Sabi niyo, may wala na. So, kaya sabi ko, talaga ako, pag ano ko, ako ako sasama sa inyo. Siguro ito na din ang purpose sa akin ni Lord. Pero ako yung nag-iisip pa, nagdadalaw pa akong isip. Tapos siguro nga, ay, bakit kayo po na? Sa ating oras! Pwede na. Madami pa. Bibili ito ni Charles Santos. Ay, sila po yan. So, since August, ating ipag-pray yung mga celebrants. Kuya. The month of August, ating ipag-pray. At saka ako, Uwi si ate. Sige. ito sa Pilipinas. Pwede pong ma-invite dito sa harapan. At isang-samang ipanalangin. Kuya Eric, Kuya Sherry. Ay, August. As Kuya Clover. Kuya Clover. Pagbalik na lang, Clover. Pagbalik na lang. Sa linggo pa. Sa August pa rin. So si Kuya Eric muna na yan. naman ay August pa rin. Kasi ate Mayan. Sa crown daw tayo dadalhin naman. Hindi kami nanibigyan ng crown na. Pagkasilado. Mga leaders pwedeng dito tayo sa ating pag-pray yung Pagkasilado kami. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Yeshua, the Son of the living God, Lord, once again, Lord God, we glorify, Panginoon, Lord God, your name, Panginoon, Lord God, sa buhay, Panginoon, Lord God, ni Kuya Eric, Panginoon, Lord God, na nagse-celebrate, Lord God, ng another year, Panginoon, Lord God, ng kanyang buhay, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, for the faithfulness sa buhay niya, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa unstoppable movement, Panginoon, Lord God, the blessings, Panginoon, Lord God, na inyong ginawat, Panginoon, sa aming kapatid na ito, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, nabigyan niyo po siya, Panginoon, Lord God, ng malusog at malakas na pangatawan, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon, Lord God, sa lahat ng oras, Panginoon, Lord God, at Lord, huwag niyo pong hayaan siya, Panginoon, Lord God, ay magoyo, Lord God, ng kaaway, Panginoon, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, that hedges of protection be upon him, Lord God, always, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, all the desires of his heart, Panginoon, Lord God, Lord, ipundinggin at ipagkaloob, Panginoon, sa aming kapatid, Lord God, na ito. We also pray, Panginoon, Lord God, na marami pa pong taon, Lord God, siya mag-celebrate, Lord God, ng kanyang kaarawan. At patuloy niyo po, Panginoon, Lord God, iparana sa kanya, ipadama sa kanya, Panginoon, Lord God, ang inyong pong dakilang pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, Lord God, na sa araw-araw, Panginoon, Lord God, Lord, ay ang kanya pong isik, Lord God, ay ang inyong pong banal na presensya, Panginoon, Lord God. Lord, saan man siya magpunta, Panginoon, Lord God, Lord, maging ilaw at asin po siya, Panginoon. At I pray, Panginoon, Lord God, na through his life, Lord God, a lot of people, Panginoon, Lord God, ay makakilala sa inyo at makatagpo, Panginoon, Lord God, at magkaroon ng direct relationship, Panginoon, Lord God, genuine relationship sa inyo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po muli, Panginoon, Lord God, sa buhay, Lord God, ni Kuya Eric, Panginoon, Lord God, and we are declaring, Panginoon, Lord God, Psalms 23, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, Lord God. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ni Kuya Eric, Panginoon, at salamat, Panginoon, Lord God, sa mga taon, Lord God, na inyong pagsama, Panginoon, Lord God, sa aming kapatid na ito, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Lord, we also pray, Lord God, for the life of Ate Mayan, Panginoon, Lord God, na pasamantala po, Panginoon, Lord God, uuwi sa Pilipinas, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, na nakasama po namin siya, Panginoon, Lord God, dito sa Perth. At salamat, Panginoon, Lord God, sa mga ginawa mo, Panginoon, Lord God, na blessings, Panginoon, Lord God, sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, Lord, kami, Panginoon, ay nagagalak, Panginoon, Lord God, sa buhay niya, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa mga
walang kapaguran, Panginoon Lord God, na pagpapagal, Panginoon, sa ministry, Lord God, na inyong itinalaga sa Kanya. Salamat, Panginoon Lord God, but because of the servant heart, Lord God, na inyong pong pinagkaloob sa aming kapatid na ito, Lord, siya, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, naglilingkod, Lord God, sa inyong ubasan, Panginoon. And I pray, Panginoon Lord God, na ito po ay hindi lang huli namin siya makakasama, Panginoon Lord God, and we are declaring, Lord God, na makabalik po siya at kasama ng kanyang mga pamilya, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon, dito sa Perth, Panginoon Lord God, upang sama-sama po, Panginoon Lord God, sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, ingatan niyo po siya, Panginoon, ang kanyang pong sasakyan, na kanyang gagamitin, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon Lord God, na wala pong maging aberya, wala pong maging aksidente, Panginoon Lord God. At siya po, Panginoon, ay matiwasay at payapa, Panginoon, makakarating sa Pilipinas, Panginoon Lord God. Dala-dala, Panginoon Lord God, ang inyong pong protection at guidance, Panginoon Lord God. We also pray, Panginoon Lord God, na patuloy niyong ibuhos, Panginoon, ang rumaragas ang pagpapala sa buhay niya at sa kanyang pamilya, Panginoon Lord God. At Lord, buklodin niyo po, Panginoon Lord God, ang inyong pag-ibig, Panginoon Lord God, ang kanyang pong asawa at ang kanyang mga anak, Panginoon Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon Lord God, kayo po maging sentro, Lord God, ng kanyang pong pamilya, Panginoon Lord God. And I pray, Panginoon Lord God, na sa kanyang mga bibig, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon Lord God, Lord, makitaan po siya, Panginoon Lord God, ng inyong pong presence, Panginoon Lord God, makita po sa kanya, Panginoon, bilang ilaw at asin ng sanlibutan, Panginoon Lord God. And I pray, Panginoon Lord God, na sa kanya pong pag-uwi sa Pilipinas, Panginoon Lord God, bitbit po niya, Panginoon Lord God, ang magandang stories, Lord God, na kanya pong experience dito sa lugar ng Perth, Panginoon Lord God. At ito po, Panginoon, ay magsilbi, Panginoon Lord God, testimony on how good you are sa buhay, Panginoon Lord God, ng aming kapatid na ito, Panginoon. Muli, Panginoon Lord God, aming pong ginagawad, Panginoon Lord God, sa buhay ni Ate Mean, Panginoon Lord God, ang inyong pong pagpapala at ang bendisyon, Panginoon Lord God. Lord, maghari ka, Panginoon, sa buhay niya. At Lord, we are declaring, Lord God, all the positive things, Panginoon Lord God, all the positive goodness, Panginoon Lord God, na nagmumula po sa inyo, Panginoon Lord God. Good health, Panginoon Lord God. Favor upon favor, Panginoon Lord God. Promotion upon promotion, Panginoon Lord God. Lord, job opportunity, Panginoon Lord God, sa buhay niya, Panginoon Lord God, and all the desires of your heart, Panginoon Lord God. I pray, Panginoon, na ito po, Panginoon Lord God, ay hindi po ipagpatuloy, Panginoon Lord God, na igawad, Panginoon, sa aming kapatid nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, we are so excited, Panginoon Lord God, sa mga gagawin mo, Panginoon, sa kabuhay niya, Panginoon. Sa ila po, Lord God, ang glory, ang honor, and thanksgiving. Ito po ang aming panalangin, Panginoon Lord God, sa buhay ni Kuya Eric at sa buhay, Lord God, ni Ate Mean, Panginoon Lord God. In Jesus' name we pray, with the guidance of Thy Holy Spirit. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. So, ating announcement. Again, every Tuesday, meron tayong prayer meeting online, and every Thursday night, 7:30 onwards, meron tayong online na Bible study. So, I encourage everyone na tayo po ay umattend. Mag-download po tayo ng Google Meet app para makasali po tayo, maka-join po tayo dun sa ating online BS and online prayer meeting. Napakaganda po ng mga discussion, ng sharing last Thursday sa ating teacher. Last Thursday, si Ate Jen, no? And sa mga susunod natin topic, I'm pretty sure talagang mas nakaka-excite. So, ito pong title na ating tinatalakay every Thursday, yung The Journey. It's yung foundational na topic ng isang Kristiyano para mas lalo nating maintindihan ano ba talaga yung ating purpose, yung ating journey na ating lalakaran. Amen? So again, Tuesday at online prayer meeting, and Thursday meron tayong Bible study. Amen? And further announcement ay ipopost na lang po sa ating mga social media accounts, sa ating messenger at sa ating FB page. Amen? So closing prayer.
po, tayo po ay tumayo para servihan po natin ang panalangin, ang napakagandang gawain na ito. Okay? Tayo po ay manalangin. Father Heart God, Lord Jesus, we thank you, Panginoon, sa pagsama na ginawa mo sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa kalakasan at sa pagkakataon, Panginoon, na muli kami makapagpuri sa inyo, makapagpasalamat para sa buong linggo na kami ay sinamahan nyo. At alam namin, Panginoon, na patuloy mo kaming iingatan at sasamahan at gagawing malakas, Panginoon. Patuloy mong kaming hahanapin at ganun din naman po kami sa inyo, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ang desire ng puso na mas maging malapit kami sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin na kayo ang aming Diyos na dapat paglingkuran. Kayo ang aming Diyos na kumikilos sa aming buhay. At kung wala po kayo, hindi po namin alam kung ano po ang pwedeng mangyari sa inyo. Pero kasama namin kayo, Panginoon, kaya alam namin ano man ang pinagdaraanan ng bawat isa. Alam ko po, wala po kaming perpektong buhay. Ganon din po ang mga nangyayari, ang mga sitwasyon. Meron po kaming mga kamag-anak na may karamdaman, mga mahal sa buhay na may mga pinagdadaanan, Panginoon. Pero alam namin na hindi mo po pababayaan ang bawat isa. Sa aming pag-uwi ngayong araw na ito, Panginoon, sa aming mga pansamantalang tahanan, kayo po ang manguna at mag-ingat sa bawat isa. Makakarating po kami na maayos at maluwalhati. At ganoon din, Panginoon, lagi kaming naglulook forward sa mga bagay na nais mong gawin sa aming buhay. Yes, Lord. Hayaan niyo po na kami makasunod sa inyo sa abot ng aming makakaya, Panginoon, na hindi kami magkakaroon ng kahit anumang inggit, inferiority, superiority na meron, Panginoon. Kung ito man po ay gagamitin namin, ito po ay gagawin namin sa positive na pamamaraan na kami maka-influence, na kami maka-inspire sa iba, upang kayo rin ay hanapin nila, Lord. Kasi ganun po ang nais nyo na kami ay maging sa mundong ito. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po ang papuri at pinakamataas na pagsamba. Ang lahat po ng ito ay tinataas namin in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you po. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Minsan pa po, palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy po natin sa kayo ng ating Diyos. Patuloy po natin siyang malitan, pasalamatan sa lahat ng bagay na makamit natin sa ating po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, ipas po natin ang ating mga kamay bilang paggalang kapag tayo nangawit sa ating Panginoon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, oh Diyos. Hallelujah, Jesus. Panginoon,
bawat mundo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa iyo ang papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ko ang mahal po, Panginoong Jesus. Amen. 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 Atin po itaas ang ating dalawang kamay at tanggapin ang pagpapala sa kondisyon ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hoy, magpapalit